From this to this. Kamusta kayo mga kachika, mga kaprobinsya, at sa lahat na sumusuporta sa akin? Ito na naman ang inyong Queen Magnus dito sa aming payak na tahanan sa Batangas. Sa video na ito, isasama ko kayo sa karaniwang araw ko, yung totoong araw na puno ng gawain, pawis, at syempre, may halong katatawanan. Walang filter, walang arte. Purong simpleng buhay lang talaga natin dito sa probinsya. Tara, samahan nyo ako! O ayan na tayo, habang ang iba nakaupo lang o nag-i-scroll sa cellphone. Ito naman ako, nagpapawis, nagpapakahirap, at parang nakikipagbuno sa damuhan. Tignan nyo yung postura ko, parang sasabog na sa lakas. Tapos itong mga aso ko sa tabi, wala man lang tulong, nakatambay lang dyan. Parang official na inspector na nanonood kung maayos ba ang tabas ko. Akala mo ba may sweldo? Wala! Basta't malinis lang ang paligid at basta't hindi tayo matablan ng damo. Grabe! Simpleng gawain lang pero parang Olympics ang galawan. Akala nyo madali lang. Subukan nyo minsan yung likod mo parang puputok. Yung braso mo parang mawawala sa bigat. Yung mga damo pa kahit anong tabas mo, tumutubo pa rin parang kabuti pagkatapos ng ulan. Pero kapag tinaas ko ang tingin ko, tignan niya naman ang paligid. Ang ganda ng kabundukan, ang sariwa ng hangin, walang usok ng sasakyan, walang ingay ng syudad. Dito mo mararamdaman na kahit pagod, may saysay naman ang lahat. At itong mga aso ko, kahit puro panonood lang, sapat na yung kasama ko sila. Nakakawala ng pagod kahit paano. Alam nyo ba, hindi lang basta damo ang tinatabasan ko dito. May mga kasama pa silang ibang kaaway. Yung mga damong may tinik na kumakapit sa damit ko. Yung mga baging na parang humahawak sa paa ko para hindi ako umusad. At minsan, pati mga damong matataba na parang ayaw talagang magpaubaya. Minsan, may mga halaman pa ako natatabasan na akala ko damo lang pala. Ay, pasensya na po, akala ko kalaban kayo. Seryoso, kailangan talagang maging matalas ang mata. Kasi sa daming magagandang halaman ang nagmumukhang damo lang kapag hindi mo tinitignang mabuti. At ito pa ang isa, habang nagtatabas ako, minsan may mga tutubi na lumilipad sa paligid. May mga ibon na dumadapo sa malapit na puno. Parang sila rin ay nanonood at nagbibigay ng palakpak. Tapos itong mga aso ko biglang tatayo. Titingin sa malayo, parang may nakitang magnanakaw. Tapos wala naman pala. Balik din agad sa pagkakaupo, parang walang nangyari. Minsan tinatanong ko sila, "Hoy, kaibigan, pwede bang humawak ka naman sandali?" Kahit hawakan mo lang ang dulo ng itak, titingin lang sila sa akin, iwagayway ang buntot, tapos ilalagay ang ulo sa paa ko, parang nagsasabing, "Ayoko po, masyadong mabigat yan, ako na lang magbantay sa iyo." Hay nako, talagang tagabantay lang talaga ang tadhana nila. Pero sa totoo lang, habang ginagawa ko ito, napapangiti na lang ako. Naaalala ko noong bata pa ako, ganito rin ang ginagawa ng mga magulang at lolo at lola ko dito. Sabi nila, ang lupa kapag inaalagaan mo, babalik din sa iyo ang kabutihan. Kaya naman, kahit pawisan, kahit mapagod, masaya ako kasi alam ko pinapahalagahan ko ang lupang nagbibigay sa amin ng tirahan at buhay. Minsan, tinatanong ko pa sa sarili ko, sulit ba ito? Tapos titingin ako sa paligid, sa bundok, sa langit, sa hangin na humahaplo sa mukha ko. Oo, sobrang sulit kasi alam kong ginagawa ko ito para sa kapayapaan at kaligtasan ng pamilya ko. Tapos na sa labas, syempre hindi pwedeng hinto na. Pasok naman tayo sa loob. Tignan nyo naman, ito na ako't abala na sa pagpupunas ng ating mga upuang kahoy. Kailangan makintab, kailangan walang bahid ng alikabok, kailangan maayos tignan. Alam nyo ba, parang alaga ko na ang mga ito.
Kilala ko na ang bawat uka, bawat kanto, yung basahan ko parang may sarili ng buhay. Iikot-ikot sa bawat sulok para sigurado kong malinis talaga. Minsan, tinatanong ko sa sarili ko, bakit ba kailangan sobrang kintab nito? Hindi naman araw-araw may bisita eh. Pero para sa akin, malinis at maayos na tahanan ay parang pagmamahal na rin sa pamilya. Kapag maaliwalas ang paligid, mas gumagaan ang pakiramdam nating lahat. Tignan nyo pa nga yung reflection ko sa mesa, parang kasama ko pa rin ang sarili ko sa paglilinis. Parang sinasabi kong, oh, galingan mo pa lalo dyan. Hay nako, minsan ikaw talaga ang sarili mong taga-udyok at taga-puri. Minsan, habang pinupunasan ko ang bawat kanto, naalala ko yung mga panahong dito kami nakaupo kumakain ng sabay-sabay. Dito kami nagkukwentuhan tuwing may okasyon. O minsan kahit simpleng pahinga lang pagkatapos ng maghapong gawain. Kaya kapag nililinis ko ito, parang inaalagaan ko rin ang mga alaala natin bilang pamilya. At alam nyo ba yung nakakatawa? Kahit gaano ko pa kahirap linisin, may mga lihim na taguan talaga ang alikabok. Yung mga singit sa pagitan ng sandalan at upuan, yung ilalim ng mga paa ng upuan, parang nagtatago sila para lang siguraduhin hindi ako matatapos agad. At ayan, tapos na rin ang lahat ng gawain mula sa pagtatabas sa labas hanggang sa paglilinis sa loob. Pagod na ang katawan pero magaan ang loob. Sa lahat ng masisipag dyan, sa mga nanay, sa mga ate, sa mga nagpupursige para sa pamilya, saludo tayo sa isa't isa. Walang maliit o malaking gawa, basta't ginagawa natin ito ng buong puso. At syempre sa mga may aso dyan, hayaan nyo na kahit puro tulog at panonood lang sila. Sapat na yun, nagbibigay sila ng saya at pagmamahal sa atin. Sana napangiti ko kayo at may nakuha kayong inspirasyon sa simpleng vlog na ito. Huwag kalimutan magpahinga rin pagkatapos magtrabaho at laging ngumiti kahit anong hirap ng buhay. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para laging una kayo sa mga susunod kong kwento. Ito ang inyong Queen Magnus nagpapaalam. Ingat kayo palagi! Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share, and subscribe.